pati yung nandoon, nandito, at saka nandyan, ay ayan, dyan pala ako haharap ba? O, ayan, magandang hapon sa ating lahat. Alam nyo, itong ginagawa natin sa hapong ito ay upang maparating natin na hindi tayo titigil sa ating mga mumunting boses. Gusto ko lang ipaalala sa inyo ang kasabihang, the power of one. Alam nyo, mahalaga yung isang butil. Mahalaga yung isang boses. Hindi man tayo karamihan ngayon, pero tayo ay sinasamahan ng maraming Pilipino na gustong pababain na sa pwesto si Bongbong Marcos. Bakit natin gustong pababain sa pwesto si Bongbong Marcos? Kasi the power of one can also be the evil of one. Kapag sinimulan ng isang tao, lalo lang ng namumuno ng isang bansa, ang kasakiman, ang abuso, ang pagnanakaw, lahat po ay apektado at lahat ng Pilipino na 115 ay magsasuffer o kaya'y malulugmok sa kahirapan. Ngayon naman, nandito tayo dahil nais nating muling ipabatid na ang isang boses ng Pilipino na naniniwala sa katotohanan, sa hustisya at sa kasarinlan ay hindi pwedeng busalan. Nandito tayo sa harap ng Kongreso kung saan ang trilyon na pagnanakaw ay nangyayari. Kung akala nila ay nananahimik na tayo dahil magpapasko, hindi tayo mananahimik. Dahil ang gawain nating ito ngayon ay upang ipabatid na ang bansang Pilipinas ay hindi pagmamay-ari ng Bongbong Marcos at ng Romualdez family. Ang Pilipinas ay hindi natin pwedeng isuko sa mga banyaga. Marami silang ginawa. Ginagawa nila kay Tatay Digong, ginagawa nila kay VP Sara. Ngayon gagawin na naman nila kay Bato de la Rosa. Pero tayong mamamayan ay patuloy na mag-iingay. Mula Apari hanggang Hulo, tayo ay mag-iingay at magsasabi ng katotohanan na ang Pilipino ay hindi pwedeng busalan, ang Pilipino ay hindi bulag, hindi bingi, at hindi pipi, at hindi uto-uto. Tayo ngayon ay nandito upang muli ay ipahayag natin. Gagawa tayo ng maliit na programa upang hindi makalimutan ng mamamayang Pilipino na gising tayong lahat. Itong ginagawa nila, akala nila nakalimutan na natin yung flood control project na ginawa nila, ang mali-maletang flood control nila, hindi makakalimutan ng taong bayan at patuloy natin silang sisingilin dito. Yung ICI na nasa ICU ay panahon na upang mamatay. Ang ICI na nasa ICU ay panahon na para mamatay. Meron silang ginagawa ngayon. Bago na naman, IPC na naman o Independent People's Commission. Nakakatawa na kayo kahit ano pa ang gawin ninyo, kahit anong komisyon pa ang gagawin ninyo. Hindi namin makakalimutan ang mga komisyon na bilyon-bilyon na inyong ibinulsa. Kahit Independent People's Commission pa yung gagawin ninyo, walang saysay kung hindi aalis sa pwesto si Bongbong Marcos. Kami ay patuloy na magsasalita, tayo ay patuloy na maninindigan para sa kapakanan ng taong bayan. Bakit tayo nandito sa hapong ito? Dahil ang gusto natin na ang mga tao ay hindi makakatulog o hindi magpapahinga sa pagnanakaw na ginagawa sa atin, hindi natin pwedeng pabayaan. Ang power of one. Ngayon, tayo na nandito, sasamahan tayo ng mga kasama natin muli sa darating at takdang panahon kung saan ang lahat ng
boses ng Pilipino ay mananaig laban sa korupsyon, laban sa pagnanakaw, laban sa mga abusadong namamahala sa atin. Papayag ba tayo na patuloy tayong abusuhin? Hindi! Papayag ba tayo na tutuloy nila ang pagbubusal sa atin? Hindi! Papayag ba tayo na tayo ay muli nilang takutin? Hindi! Ang tunay na kayumangge, hindi takot. Ang tunay na kayumangge ay hindi pipi. Ang tunay na kayumangge ay laging maninindigan laban sa mga mapang-aping pamahalaan. At makakaasa ka, Bongbong Marcos, araw-araw ka naming sisingilin sa iyong mga ginagawa. Makakaasa kayong mga congressman, Saldico, si Martin Romualdez, makakaasa kayo na walang titigil sa pagpupukaw ng inyong konsensya. Yon ay kung may konsensya pa sila. Meron pa kaya? Wala! Wala na daw konsensya. Pero tayo ay umaasa sa ating poong may kapal na ang lahat ng ginagawa natin na pagpupunyagi sa bansang Pilipinas, ang lahat ng ginagawa natin para ipaglaban ang Pilipino ay kanyang diringgin. Meron pong tatlong kasagutan ng Diyos sa lahat ng panalangin natin. Yes, no, wait. Tayo ngayon ay naniniwala na pinaghihintay lamang tayo ng Diyos sa tamang panahon at sa akdang panahon. Dahil ang Diyos ay hindi pumapayag sa kasakiman. Ang Diyos ay hindi umaayon sa pagnanakaw. Ang Diyos ay hindi umaayon sa pang-aapi. Kaya itong nangyayari sa atin, alam natin na makakamit natin ang victory o ang kapanalunan. Dahil ang mamamayang Pilipino ay gising, ang mamamayang Pilipino ay may dignidad. At hindi natin papayagan na tayo ay pamunuan ng isang bangag at walang dignidad na presidente. Tama! Kaya, tama! Di ba pati kayo kuya, hindi po pwede ng ating Armed Forces of the Philippines ay pamunuan ng isang adik. Sabi ng ate niya mismo, hindi ako nagsabi nun ha, ate niya mismo ang nagsabi. Kung kaya tayo ay patuloy nakakatok, sisigaw at sasabihan natin ang mga Armed Forces of the Philippines, ang Philippine National Police, ang Philippine Coast Guard, ang Marine at lahat ng mga kasundaluhan, kapulisan at mga nasa uniforme. Hoy! Gumising na kayo dahil ang taong bayan, negative 26 na ang rating kay Bongbong Marcos. 21 ang kanyang satisfaction, 27 ang kanyang negative 26 na po siya. Ayan, alam yan ni Mike Defensor at sasabihin niya, negatibo ka na sa taong bayan, pero pinuprotektahan ka pa ng iilang mga general. At ang mga general na ito ay dadating ang araw, dadating ang takdang araw na sila ay magigising at sila mismo ang tatayo sa entabladong ito para sabihin, tama na, sobra na, bumaba ka na, umuwi ka na, umuwi ka na, Bongbong, umuwi ka na, Bongbong, umuwi ka na, Bongbong, umuwi ka na, BBM resign, BBM resign, BBM resign, Martin Romualdez, mag-resign ka na rin. Maraming salamat.